usapan po natin itong lola ninyo na si Kapunan. Meron pong sinabi, no, alam ko desperado na itong si Attorney Kapunan desperado na. Hindi naging professional sa kanyang mga komentaryo sa media. Sobrang sablay. Yan po ang ating re-reactionan itong si Attorney Kapunan. Kasi po, buong akala natin batikang lawyer ito, pero ang dami niyang sablay. Ewan ko lang bakit itong si Attorney Falsis, no? Hindi naman yan attorney si Falsis kasi na-disbar eh. Alam niyo ba si Falsis? Hangang-haga siya doon kay Kapunan. Yan. Kumahanga ka kay Kapunan kasi yan ang mga asta ninyo, itong si Falsis. Kahit makipagdebate pa yan si Falsis sa akin, hindi ako natatakot diyan. Sobrang sablay po mga argumento nitong aklaan na yan na si Falsis eh. Mantakin niyo, humanga siya kay Kapunan. Anong kahanga-hanga doon kay Kapunan? Sablay-sablay nga ang kanyang mga argumento eh. Okay? So yan po ang ating babanatan ngayon, itong si Kapunan, kasi may sinabi siya at hinamo niya itong si VP Sara at yan po ang ating susuplakin. Hindi tayo papayag na ganun-ganun na lang na aawayin niya si VP Sara. Okay? Napaamin itong witness, no? Yan po ang analysis at ang reaction ni Attorney Panelo. Tama nga eh. Napaamin itong witness kanina, no, sa impeachment trial ni VP Sara eh. Alam ko pagagalitan siya doon sa mga prosecutors, napaamin siya na walang illegal doon sa 11 days. Mamaya, i-explain yan ni Attorney Salvador Panelo ha. Bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila. No? Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito. Para naman guys ay mabasa ko yung mga comment ninyo. Okay? At sa mga first time dito sa aking channel ha, kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo ha, para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. Ahin muna natin itong kay Kapunan. Trending kasi ngayon, itong sinabi ni Kapunan. Ano ba ang sinabi ni Kapunan? Sinabi lang naman niya, parang desperado na siya dito kay VP Sara eh. Kasi alam niya, doon sa impeachment hearing, hindi siya uubra doon kasi sobrang galing ang mga defense team ni VP Sara. Sobrang mga magagaling kung saan hindi siya makaporma doon eh. Ang pagiging lola niya, ang pagiging batikan niya, hindi nakaporma. Lagi na lang siyang nagbibiro. Pinagtawanan niya siya ni Chis Escudero eh. Kasi dinadaan na lang niya sa biro kasi yung mga argumento nila sablay. Hindi nila mapaunawa sa mga senator judges o hindi nila ma-establish doon sa mga senator judges na may clear na nagpapatunay na may kasalanan po si VP Sara. Wala talaga. Okay? So, instead doon siya babanat sa korte, dito na lang siya bumabanat sa mga mainstream media. Alam naman natin yung mainstream media bias rin yan. Ginusto rin nila kung ano ang mga banat nito ni Kapunan. Okay? So, ang nangyari, eto. Ano natin yung aircon. Sinabi niya doon sa mainstream media, may panawagan siya kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinabihan niya si VP Sara na humingi ka ng tawad sa taong bayan. Huwag ka nang tumakbo. Yan ang sabi ni Attorney Kapunan. Si Attorney Puhunan. Alam mo, Attorney Puhunan, no? Bakit naman hihingi ng tawad itong si VP Sara? Kayo nga ang dapat humingi ng tawad eh. Binaboy ng mga prosecutors itong si VP Sara. Nananahimik lang itong si VP Sara. Si VP Sara pa nga ang nag-expose sa pinakamalaking skandal sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Anong sinabi ni VP Sara? Dalawa lang ang nag-control ng budget ng Pilipinas. Si Zaldico at itong si Martin Romualdez. At napatunayan yan ni VP Sara na hindi po siya nagkamali sa kanyang sinabi. Talagang nabuking sila. Di ba? Si VP Sara talaga, bago nabitawan sa bibig ni VP Sara yung mga pinagsasabi niya, totoo talaga. Diba? Mantakin nyo, mismo si Zaldico, nagpalabas ng video, umamin siya na may kinalaman po si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. What the President wants, the President gets. So hindi po talaga nagkamali si VP Sara. Now ngayon, sasabihin ni Attorney Kapunan, you are not being professional sa iyong ginagawa. Sasabihin mo pa, humingi ka ng tawad sa taong bayan? Kayo ang humingi ng tawad. Mali na ba ang mag-expose ngayon ng mga katiwalian? Like sa nangyari kay Senator Marcoleta? Kinulong si Senator Marcoleta?
dahil siya lang naman ang pinaka mainit na senador doon sa flood control. Pati si Jinggoy dinamay. Di ba? Ngayon naman, kung sino yung susunod na maingay, si Cayetano, ayan, kinasuhan na nila. Plano palang kakasuhan. Niluluto pa ni Rimulya siguro doon sa ombudsman. Tapos, dito pa sa kay Leviste at ni Loren Legarda, nakakatawa nga eh. Kung ano-anong mga ikinaso ni Leviste. Grabe, nakakatawa na nga eh. Hindi naman niniwala ang taong bayan. So, wala pong dapat ihingi ng tawad kay BP Sara. Ang kakapal ng mukha mo, Kapunan, para sabihin mo yan sa aming Vice President na humingi ka ng tawad? Ako, pasensya na po kayo if sasabihin nyo, I'm too biased. Pero totoo, I'm so very biased. Kasi nakikita ko talaga sa sinseridad ni BP Sara na wala siyang kasalanan. Kaya ako po ay medyo galit at dapat kong ipagtanggol si BP Sara kapag ganyan ang gagawin ninyo. Yung tipong nagbibintang sila ni BP Sara na akala nila na may sapat na silang ebidensya. Bago ka magsabi niya, humingi ka ng tawad, may ebidensya ba kayo? Wala naman kayong ebidensya eh. Gawa-gawa lang naman yan eh. Di ba? Yung mga Merry Crispiatos ninyo, yung andilim na sinasabi nyo, alam naman po natin na confidential funds po ang pinag-uusapan rito. Hindi po pwede i-disclose ang mga pangalan na ito kasi itong mga taong to ay tumulong. Binayaran po ito ng gobyerno para magsabi patungkol sa kalaban ng estado na ito. Okay? It's the enemy of the state. Kailangan po natin ng magbayad through the confidential funds sa mga colleagues nila. Natatrahido rin sila na ito, mabubuwag yung mga enemy of the state. Hindi nila maiintindihan eh. Ginawa nilang malis eh. Malisyosa itong lola nila eh. Okay? Tapos sasabihin mo, may humingi ka ng tawad sa taong bayan? No. Kahit si BP Sara sasabihin niyang hindi siya tatakbo, hindi papayag ang taong bayan yan. 2028, ang gusto ng taong bayan na maging presidente, si Vice President Sara Duterte, will be the president sa 2028. Wala ka nang magagawa doon, Lorna Kapunan. Okay? Maliit lang kayo. Meron pong 32 million na nagmamahal kay BP Sara. And ako, I'm pretty sure mananalo siya sa 2028. Ipupusta ko pa yung buhay ko dyan. Basta hindi lang ma-impeach si BP Sara at hindi ididihado ng administrasyong ito kasi desperado. Delikado pa rin si BP Sara kasi ang administrasyong ito buwang na eh. Okay? Buwang na talaga. So, ikaw Kapunan, shut up. Okay? Shut up ka. Magtrabaho ka, be professional sa impeachment. Huwag kang mag-comment-comment ng ganyan. Tumahimik ka. Yang sa mga ganyan ninyo na pinagsasabi nyo, mas lalong dadaming mga magagalit sa inyo niyan. Kasi mahal na mahal ng taong bayan ninyo si BP Sara. Ito, punta naman tayo dito kay Attorney Panelo na kung saan ay sinabi ni Attorney Panelo na napaamin po ang witness nila ng prosecutors. Kahit umiiwas-iwas itong witness na ito, pero napaamin ni Attorney Powa. Ito po yung komento ni Attorney Panelo. Pakinggan natin kasi maganda po itong explanation ni Attorney Panelo. Yung testigo ngayon napaamin siya na yung kanya preliminary lang. Hindi pa pinalyon. Yan ang matagal na nating sinasabi nila. From the very start, sinasabi natin yung mga findings ng COA ay hindi final. Kaya it should be the basis of the Vice President being sued for an impeachable offense. Kasi hindi pa nga Hindi pa final ha. Tandaan nyo ang sinabi. Ang findings ng COA ay hindi pa yan final. offense Preliminary pa lang. At yan lang inamin niya kanina. Umamin siya Kaya lang if you notice, evasive pa siya Pero finally, umamin din siya na. Talagang hindi. Ito si Panelo, batikang lawyer ito ha. Legit ito ha. Tingnan mo si Panelo yung reaction ha. Tinatawanan niya talaga. Kasi alam ni Panelo yung batas Alam niya na mali talaga itong ginawa ng witness na ito. To assess the yung body language ng witness, si Attorney Wamil, mukhang kabado siya Be careful siya masyado sa pagsagot sa mga tanong Evasive nga Cautious, no? Parang yung Kasi nga, ako ang tingin ko dyan, napilitan lang Sa tingin ko, kung sila lang ang magde-decide, hindi sila magsasalita ng mga sinasabi nila ngayon. Kasi alam naman nila, lalo siya abogado, alam niya na yung mga ganong audit, merong tinatawag na conclusive at merong sinasabing preliminary. Nasa preliminary lang siya Tsaka,
Nabanggitin ka din, Attorney Sal, na wala naman palang pinagbabawal doon sa joint circular na pinagbatayan sa paggamit ng confidential funds. Na bawas ang gastos ng 11 days. Hindi rin siya bawas 60 days. Magaling yung mga pagtatanong ni Attorney Powa kanina. What are your thoughts about it, sir? Tama yun. Saka alam mo, di ba kahapon, yung cash advance, di ba sinabi ko, hindi porket yung cash advance mo within a particular period, pag hindi mo ginastos yun, hindi mo magagastos. Kasi ang intention ng confidential funds, mayroong purpose yun. So whether you spend that within a prescribed period, hindi pa illegal yun, irregular. What is important is, ginastos mo yun for the purpose intended for that particular Correct. fund. Tsaka kondisyon din. Ang point ni Panelo is, kahit gagastusin pa ng 5 days yan. Kasi ang argumento nila, 11 days, di ba? Kahit igagasta pa yan ng 5 days. Kahit igagasta pa yan ng 3 days. Kahit igagasta pa ng 2 days. Ang tanong, nakasaad ba sa batas natin na illegal yan? Basta ginamit ng tama, ginasta ng tama, wala silang lusot dyan. Kung may mga ebidensya ba daw ang DepEd na naging matagumpay yung pondo sa confidential funds para sa sinasabing anti-insurgency efforts. Pinadidetalye doon sa report. Ano masasabi mo? Hindi po pwede yun eh. Gaya nga ng isang circular ng 1992 sila sabi, delikado yung mga hinihingian mo, like for instance, mga resibo. Delikado rin yung mga sinasabi mo kung anong ginagawa mo. Kasi, confidential nga ito eh. Ang purpose po kasi ng confidential funds, you're going to use the money of the government to destroy the enemies of the state. So kung sasabihin mo, ilalabas mo yan, paano mo pa masisira? Malalaman na ng kalaban mo kung anong pamamaraan mo. Ayun yun eh. Sir, ipasasampi na daw ng prosecution si Mary Grace Piatos. Alam natin, Mary Grace Piatos, na unang sinabi ng retired military officers na totoong alias lang yun, pseudonym lang yun, para ikubli ang tunay na identity ng espiya o asset na binayaran ng OVP to get information. Ngayon, ipasasampi na daw po nila. Ano masasabi mo doon, sir? Ipalilitaw nila dito sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, yung kabila, magpapalabas ng isang fake na piatos. Fake na nga yung talagang taong yun, gagawa sila ng fake para kunyari yun ang totoo. Sir, Gawa-gawa lang lahat yan. Attorney, patuloy ang panawagan ng prosecution na mag-appear daw ng personal si VP Sara para personal daw na sagutin yung katanungan po ng prosecution. Ano pong masasabi mo doon, Attorney Sal? Paano naman Gusto nilang mag-appear in person kasi wala silang magagawa eh. Alam nilang talo na sila eh. Ang tanging paraan nila, siraan na lang nila in person. Di ba? Paano ba yan? Re-request kayo ng padadaluhin nyo in person? VP Sara is wise. Di ba? Alam niya na kapag pupunta dyan, si VP Sara, walang iba kundi gigisahin nila yan. Ano kayo? Anong tawag yan? Mamatay kayo sa inggit? Umiyak kayo. Huwag na lang yung mamatay kasi it's too harsh. Umiyak kayo sa inggit. Umiyak kayo sa galit. Hindi kayo pupuntahan dyan ni VP Sara. VP Sara has a plenty of work. patin mo yun? Ngayon lang nga, yung Article 4, hindi nila naplumahan. Yung Article 1, crumbling na naman, gumuguho na. Anong reason para humarap? Maliban pa sa hindi siya kailangan, hindi requirement. Kaya nga pinagpapalagay na inosente. Ikaw nag-aakusa, di prubahan mo. Hindi requirement. Ano po ang mensahe niyo sa taong bayan? Day 12 na po tayo ng impeachment at ito ba ay nakakatulong sa pagresolba sa problema ng taong bayan? Kagutuman, ekonomiya, krimen, korupsyon at illegal na droga. Hindi, nakakatulong sa paninira kay VP Sara. Hindi ito natutugunan yung mga pangunahing suliranin ng bayan, ang kawalan ng bahay, kawalan ng edukasyon, kawalan ng mga gamot, ospital, sa kalusugan, kawalan ng infrastructure. Marami yung problema ng bayan, pero they're concentrating on destroying Vice President Inday Sara. Doon lang sila nakapokus eh. Kaya nga bagsak ko ang rating nila. Pero si Inday Sara, umakyat na umakyat. Doon lang dapat, makikita mo na mali ang kanilang ginagawang pagtahak ng landas laban kay Inday Sara. Maraming salamat po, sir, sa inyo pong assessment. Thank you, thank you. Yan po mga kababayan, si Attorney Sal Panelo sa assessment po niya sa Day 12 ng trial. Narito naman ang mga highlights sa pagdinig. Sinimula ng defense panel ang cross-examination sa prosecution witness na si Attorney Roderick Wamil matapos ng magkaroon ng lunch break kanina sa nagpapatuloy ng mga pagdinig. Kinumpirma ni Attorney Wamil ang confidential funds ng OVP para sa ika-4 ng quarter ng 2022 ay nagmula nga sa tanggapan ng Pangulo o ng Office of the President. Pag pinakumpirma rin ni Attorney Michael Poa ng defense panel kay Attorney Wamil kung totoo bang si VP Sara lamang ang naging vice presidente na nabigyan ng confidential funds. Ayon kay Wamil, ito ang kanyang naging obserbasyon mula na may talaga siya sa COA 2014 hanggang 2024. Narito ang bahagi ng direct examination o cross-examination ni Attorney Poa. Naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I assumed in ICPAO in 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed
siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po lang nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Yan, tapos na yan eh. Nakita na natin yan sa previous vlog ko, di ba? Na pinatunayan po ni Attorney Powa na hindi lang si Vice President Inday Sara Duterte ang nagkaroon ng confidential funds. Meron rin yung ibang mga nagdaang Vice President. Kasi itong mga prosecutors na ito, ipinalabas nila na masama si BP Sara kasi siya lang ang nagkaroon ng confidential funds. Na-shock itong mga prosecutors, sina Kapunan, at lahat ng mga senator judge kanina doon sa Senado, sa impeachment court, kasi napatunayan po ni Attorney Powa na ang confidential funds ng nagdaang mga vice presidents, hindi lang si BP Sara ang nagkaroon ng confidential funds. Okay? Kaya nga sabi ko, hangang-hanga ako doon sa research nitong si Attorney Powa at sa kanyang argumento. Sunog na sunog yung witness at malaking bagay yun, no? Na malaman ng mga senator judges na itong mga prosecutors na ito, sina Dilima, sina Luistro, ang dami nilang mga ipinalabas na propaganda na mali-mali na napatunayan ni Attorney Powa, no? Na itong mga prosecutors na ito ay ang mga ang nalalaman lang nito mga taong ito ay paninira lang ni BP Sara at nasa pool ni Attorney Powa kahapon na sinungaling yung mga prosecutors na yan. Okay?